So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga tips and advice tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang ating gagawa ng video or kung saan tungkol ang ating pag-uusapan ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka baliwalain ng isang lalaki. Okay, napakaganda nitong topic na to. Kung feeling mo, nararamdaman mo na parang hindi ka na pinapansin, hindi ka na binibigyang halaga, or hindi ka na nire-respeto ng isang lalaki, bakit hindi mo subukan itong mga tips na ibibigay ko? Medyo marami to para hindi ka na baliwalain ng isang lalaki. So bago natin simulan yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay, simulan na natin ang video nating ito. So ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka nabaliwalain ng isang lalaki? So number 1, magtiwala ka sa kanya at suportahan mo siya. Mga kamamay, sigurado ako na baka kaya binabaliwala ka ng isang lalaki sa inyong relasyon, baka hindi mo siya sinusuportahan sa mga kagustuhan niya, mga pangarap niya sa buhay. May mga goal kasi sila na gusto nilang maabot, kaya yung mga tao na hindi sampalataya at hindi nagtitiwala sa kanila, kahit asawa ka pa niya, kahit girlfriend ka niya, binabaliwala niya. Makamit lang ang kanyang goal at pangarap sa buhay. Kaya mga kamamay, kung sa tingin mo kinokontra mo yung mga gusto niya sa buhay, mga plano niya sa buhay, mga pangarap niya sa buhay, kahit asawa ka pa niya, kahit girlfriend ka pa niya, kahit mahal ka pa niya sa buhay, mangyayari talaga na hindi ka niyan papansinin at babaliwalain ka niya kasi kayo yung mga tao na hadlang sa kanyang pangarap. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo baliwalain ng isang lalaki, ng partner ninyo, ng asawa ninyo, make sure suportahan nyo sila sa mga gusto nila sa buhay kung hindi naman ito nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Mga kamamay, kami pong mga lalaki, meron kaming mga pangarap, hindi lang para sa aming sarili, pangarap din namin para sa inyo at para sa magiging pamilya namin. Okay? So, kailangan nyo pong makita yon. Huwag kayo palaging kontra. Baka mamaya, babago pa lamang din nagsisimula yung isang lalaki, babago pa lamang siyang nag-iisip ng mga hakbang. Anong ginagawa mo? Kinokontra mo kaagad, pinapalang mo kaagad. Sino ba namang hindi maiinis? Sino ba namang hindi mamamansin kapag kaganyan ng isang partner, kapag ka hindi mo sinusuportahan ang isang lalaki? Partner kayo, asawa kayo, iisa kayo, pero bakit kinokontra mo yung mga kagustuhan niya sa buhay? So make sure mga kamamay na hindi nyo sila kinokontra. Make sure suportahan nyo sila, ipakita nyo at iparamdam nyo na palagi kayong nasa likod nila para sa ganon isipin nila na kakampi nila kayo sa anumang hamon na kanilang binabalak, sa mga bagay na kanilang pinapangarap. So malaking bagay para sa kanila na makita nila o makita ng isang lalaki na supportive ka sa kanyang mga gusto, sa kanyang mga pangarap. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo baliwalain ng isang lalaki, ipakita nyo na nagtitiwala kayo sa kanya at suportado nyo sila sa mga bagay na ginagawa nila para sa inyo. So number 2, gawin kaakit-akit lagi ang sarili. Makakatulong po talaga ito mga kamamay sa inyong mga girls. Kung sa tingin ninyo binabaliwala kayo, so i-improve nyo ang sarili nyo. Araw-araw magpaganda kayo, mag-ayos kayo, mag-self-improve kayo. Kung medyo mataba, mag-gym kayo, magpapayat, mag-jogging kayo. Kung medyo payat, so mag-workout kayo. Makakatulong po ito sa isang lalaki upang ma-realize niya ang halaga mo. Makakatulong din po ito sa inyo para tumaas ang value ninyo. Kung sa tingin mo hindi ka pinapansin, baka kasi mamaya losyang ka na. Baka kasi mamaya masyado ka nang matanda, masyado ka nang matured. Kung dati-rati naman, okay naman kayo, palagi kanyang binibigay ng panahon, ng oras, hindi ka binabaliwala, lagi kang tinatratong parang prinsesa,
So magtataka ka ngayon, bakit bigla siyang nagbago? Bakit kahit dumaan ka sa harapan niya, hindi na siya tumitingin sa'yo, hindi na siya naaakit sa'yo? It is because baka pinabayaan mo ng sarili mo. It is because baka masyado ka nang tumatanda, masyado ka nang nagiging haggard sa mga bagay-bagay. Mga girls, huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-ayos araw-araw para sa inyong sarili. At yung mga dahilan ninyo, na kesyo marami na kayong ginagawa, na kesyo marami na kayong intindihing mga anak, mga bata, papasok sa school, namamalansya pa kayo sa umaga, hindi nyo na kaya pa yung mag-ayos o mag-self-improve. Mga kamamay, hindi valid reason pagdating sa isang lalaki yung mga sinasabi ninyo. Kung sila is maghahanap ang mga yan. Kung gusto nilang baliwalain kayo, babaliwalain kayo. Kaya sana mga girls, gusto ko sa inyo magsimula ang pag-uumpisa para muli kayong pansinin ng isang lalaki. Simulan nyo ulit ang mag-ayos, ang magpaganda. Hindi ko naman sinabi na bumili kayo ng mamahaling mga make-ups, na mag-makeup kayo gaya ng mga napapanood yung mga artista sa TV. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko dito, ayusin nyo lamang ang inyong mga mukha. Presentable, hindi yung parang laging bagong gising sa umaga. Mga kamamay, bago kayo magising sa katotohanan, kailangan pa bang masaktan muna kayo? Kailangan muna bang hindi kayo muna pansinin para maisip nyo na baka napapabayaan nyo na ang inyong sarili? Kaya mga kamamay, paulit-ulit akong gumagawa ng ganitong klase ng advice para i-remind kayo. Kasi kayo, medyo hindi kayo na-aware. Okay, sa mga bagay-bagay na ganito. Saka lang kayo magtatanong, saka lang kayo iiyak, saka lang kayo lalapit sa akin kapag kayo ay hindi na pinapansin ng inyong mga partner. So dahil nga rin po ito sa inyong mga ginagawa, nakakalimutan nyo na ayusin ang inyong mga sarili. Kaya mga kamamay, ulitin ko, kung gusto nyo na bigyan kayo ng pansin ng isang lalaki at hindi kayo baliwalain, araw-araw nyong i-improve ang inyong sarili. Makakatulong yan mga kamamay. Alright? So number 3, huwag nyo silang pilitin sa mga bagay na hindi nila gusto. Mga girls, masyado kayong mahilig sa ganito Baka kasi mamaya masyado nyong pinipilit ng isang lalaki na gawin ang isang bagay na hindi naman nila gusto. Anong halimbawa nito? Kaya hindi kayo pinapansin at lagi kayong binabaliwala. Kasi hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay. Halimbawa, gusto nyo siyang pagsuotin ng ganitong klase ng damit. Okay, for example, gusto nyo silang pagsuotin ng ganitong klase ng damit. Pero sa kanilang panlasa, hindi nila type yung ganitong klase ng damit. Meron silang passion, meron silang gusto sa kanilang sarili na suotin na damit. So, kaya kayo, binabaliwala nila, masyado nyo silang pinipilit sa isang bagay na hindi naman nila gusto. Okay, baka kasi mamaya may mga bagay kayong pinapagawa na hindi naman talaga bukal sa kanilang kalooban na gawin ito, kayo lang ang may kagustuhan. Kaya mga kamamay, pinapaliwanag ko po sa inyo, kung gusto nyo na hindi kayo baliwalain ng isang lalaki at magkaroon kayo ng masayang pagsasama, inyo pong pakinggan din ang kanilang side about sa mga gusto nila at ayaw. So number 4, huwag maging boring kasama at kausap at maging masiyahin ka. Mga kamamay, napakaganda po nito. Baka kasi mamaya, isa ka sa mga kababaihan sobrang boring kausap. Kung kayo man is may mga kinikilalang lalaki, kayo man is may mga kinikilalang bagong kaibigan, huwag nyong sayangin ang pagkakataon na iparamdam sa kanila kung gaano kayo kasarap at ka-enjoyable kasama. Baka kasi mamaya first time nyo pa lamang magkikita, mag-meet up, magsasama, magde-date, wala na kayong kaimik-imik. Hindi man lamang kayo ngumingiti, hindi man lang kayo nag-o-open up. Halos yun na lang lalaki nagsasalita palagi. So mga girls, kailangan iparamdam nyo sa isang lalaki para hindi kayo baliwalain nila na kayo ay masarap kausap, hindi boring kausap. Pangit kasi sa isang babae na sobrang tahimik lang. Pangit kasi sa isang babae na hindi kayo ngumingiti. So ang pagngiti mga kamamay, sign yan na nag-i-enjoy kayo na kasama ang isang lalaki. Kaya mga girls, ipakita nyo yung mga gesture ninyo. Huwag nyong itago yung sariling kayo. Huwag nyong itago yung inyong pagiging kalog. So para mas makilala kayo ng isang lalaki at para mas lumabas yung natural way ng inyong pakikipag-usap o pakikipagsama sa isang lalaki, huwag kayong mahiya sa kanila. So, mahirap kasi yung itinatago nyo yung sarili ninyo Baka mamaya, pagdating ng araw, hindi pala nila gusto yung ugali ninyo.
Kaya maaga pa lang mga kamamay, ipakita nyo na sa lalaki kung anong ugali meron kayo. Pero sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, mas maganda po at mas madali po makahulugan ng loob yung babae na hindi boring kausap, hindi boring kasama, at syempre masayahin. Alright? So next, huwag masyadong tawagan or i-message palagi ang lalaki. Mga kamamay, makakatulong po itong tips na to upang hindi kayo baliwalain ng isang lalaki. Kasi the more na nagpapakita kayo ng interest sa isang lalaki, the more na palagi kayong may oras, may panahon sa isang lalaki, marami kayong oras, sa madaling sabi, marami kayong oras na ibinibigay sa kanya. The more na marami kayong ibinibigay na oras sa isang lalaki, the more nilang hindi kayo papansinin, the more nilang babaliwalain kayo. Bakit mga kamamay? Let me explain. So ang isang lalaki mga kamamay, kapag ka nakita nila na ang isang babae ay maraming oras sa kanya, ibig sabihin, hindi niya na kailangan pang mag-effort para kung sakaling siya ang may kailangan dun sa babae, hindi na niya kailangan pang mag-effort para kulitin, para pilitin siyang pumayag. Kasi nandyan ka na kasi lagi ka nang nangungulit sa kanya kasi ang dami mong ibinibigay na oras sa kanya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, magpamis kayo, itaas nyo ang halaga nyo sa isang lalaki, iparamdam nyo sa kanila na hindi kayo ganon kabilis yayain, na hindi kayo ganon kabilis maging available sa kanila. So kailangan nyo lang itaas yung pagiging not available sa kanila para po mas bigyan kayo ng panahon ng isang lalaki at hindi nila kayo baliwalain. Kasi kapag ka talagang sobra kayo nagbibigay ng oras sa kanila, hindi na nila napapansin yon. So hindi na nila kailangan pang magbigay ng oras sa inyo kasi kayo naman yung nagpapapansin sa kanya palagi, di ba? So effortless na sa kanila ang kunin ang attention mo. Kaya binabaliwala kayo ng mga yan, kaya pag nag-message ka, hindi ka agad nire-replyan. Kasi marami kang oras sa kanya. Kasi lagi ka lang available sa kanya, kaya hindi po tumataas ang inyong value sa isang lalaki Lagi kayong nandyan palagi para sa kanya. Lagi kayo palagi nangungulit. Lagi kayong maraming oras sa kanya. Para tumaas ang value ng isang babae sa isang lalaki, huwag niyo po silang masyadong i-message palagi. Huwag po kayo palaging magparamdam sa kanila. Pigilan niyo ang sarili ninyo. Matuto kayong magpamis paminsan-minsan. And last, matuto dapat kayong makinig sa isang lalaki. Mga lalaki ang mga yan. Kailangan dapat kayo yung nakikinig sa kanya. Dapat siya yung pinapakinggan ninyo. Baka mamaya sa inyong relasyon, kayo palagi yung nasusunod mga girls. Kayo palagi yung nagmamatigas. Huwag kayong ganyan mga girls. Ang mga lalaki, sila ang pangulo sa relasyon. Kaya kailangan makinig kayo, kailangan suportahan nyo sila at huwag kang magiging mataas sa isang lalaki kung siya ay tama. So mga girls, baka mamaya hindi kayo nakikinig sa isang lalaki at gusto mo ikaw ang pakinggan sa lahat ng oras, hindi tama yon. Hindi talaga kayo magkakasundo at talagang mataas ang porsyento na hindi ka talaga niya papansinin at most of the time babaliwalain ka ng isang lalaki kapag kaganyan kasi niyayapakan mo yung kanyang papel bilang isang lalaki sa isang relasyon. Kaya mga kamamay, matuto kayong makinig sa isang lalaki, sa inyong partner na lalaki kapag siya ay may sinasabi sa inyo. Okay, wag niyo kokontrahin palagi. Wag niyo ipapakita na hindi niyo inirerespeto o ginagalang yung mga sinasabi niya. Okay, isa yung tips mga kamamay para sa ganon, igalang ka rin ng isang lalaki. Para sa ganon, hindi ka niya baliwalain at sa susunod, pakinggan ka rin niya sa mga hinaing mo sa kanya at sa mga iminumungkahi mo sa kanya. Alright? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga simpleng tips na to para sa ganon, hindi ka na baliwalain ng isang lalaki pa. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So bago ko po tapusin ang simpleng video ito, gusto ko lang i-shout out ang ilan nating mga solid subscribers na palaging nagko-comments sa ating mga videos. Okay? So kaya kayo mga kamamay, kung gusto nyo rin na mapa-shout out dito, so ano pang hinihintay nyo, mag-comment lang kayo palagi sa ating mga video na ina-upload. Okay? So mega shout out kay Aileen Estopa. Ito yung ating #1 solid subscribers. Mega shout out Aileen Estopa. Maraming salamat sa iyo at lagi ka sanang mag-ingat. Okay? Kay Liam
Russell. Sir, ma'am, maraming salamat din po sa inyong palaging panonood ng ating vlogs. Kay Jasmine, ayan, so all the way from Los Angeles, California, ma'am, maraming salamat po sa pag-i-enjoy na manood nitong ating mga vlogs. Maraming salamat po at sana po ay mag-ingat kayo. Hope to see you soon, ma'am. Okay? So next, kay King Nook and Wildflower. Magandang araw po sa inyo. So, mega shoutout din po. Sana ay okay lang po kayo. And thank you for always watching my video. And last, kay Ann Senon. Ma'am, maraming salamat din po sa iyo, sa panonood at sa palaging pagko-comment. Alright, ulitin ko, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo palagi at makikita at mapapansin ko po kung sino po yung palaging active sa mga subscribers ko na nagko-comment. Alright, so paano mga kamamay, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo, paalam.